So bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin mga kapatid at kaibigan. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Tunay nga po na hinihingi namin ang iyong gabay, ang iyong patnubay, ang iyong pagsama sa umagang ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Mapapurihan ka, madakila ka at maluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Nawa ang aming pagsamba ngayong umagang ito ay maging kapuri-puri, kabanal-banalan sa iyong harapan. Nawa, Panginoon, ang gagamitin mo bilang tagapaghayag ng iyong salita ay gamitan mo ng iyong katwiran at ang iyong banal na dugo, Panginoon, at kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Bawat anak mo naman at mga kasama naming makikinig, ihanda mo ang puso at isip. Anumang distraction, anumang kaabalahan ay iyong iwaksi, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na mapakinggan ng maigi ang iyong aral at maipamuhay din ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa libro ng Matthew, chapter 2. Babasahin ko sa English, sa ESV version. ESV nga ba ito? NIV po pala. New International Version. Sabi dito, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied. "For this is what the prophet was written. But you, Bethlehem in the land of Judah, are by no means least among rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the stars they have seen in the east went ahead of them until it stood over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. They opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Ang salita po ng Diyos ay hindi kailanman mapapabulaanan at hindi maglalaho. Maglalaho ang lahat ng bagay sa mundong ito, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili. Nabasa natin yung panahon na ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. At may mga bumisita sa kanila na mga Magi o ang tawag dito ay mago. Sa katotohanan po, ito ay hindi tatlo lang. Ito po ay marami. Sa lumang panahon, hindi naglalakbay ang tao ng tatlo lang. Tapos dala ginto, insenso, mira, mga mahalagang bagay. Hindi ko kagaya nung panahon natin, yung panahon ng kapanganakan ni Kristo. Ngayon, pwede kang maglakbay kahit mag-isa kasi may bus, may train, merong mga grab, meron kang masasakyan, may mga pulis sa paligid, may mga tao sa paligid, pero iba ho nung panahon nila. So, halimbawa ho, mga kapatid, anong gagawin mo pag ikaw ay nasa isang malayong lugar at sasabihin ng kasama mo o nung mga kasama nyo sa isang bayan na tara, puntahan natin yung batang ipapanganak sa Israel. Sasabihin sa'yo na nandun kayo sa isang bansa na malayo sa Israel,
at andun ka, sasabihin sa'yo ng mga kasama mo, nakita namin yung between, yung shooting star, tara, puntahan natin yung batang ipapanganak sa Israel. At sasabihin sa iyo nung kasama mo, yung ipapanganak na bata na yon ay ang tagapagligtas ng mundo. Anak ng Diyos. Isang hari, isang Diyos na magiging tao yun, ipapanganak na yon. Anong gagawin mo? Nasa malayong lugar ka. Parang halimbawa, ikaw ay nasa Pilipinas, tapos may lalapit sa iyong kasama mo sa trabaho, mga kaibigan mo, sama ka sa amin, punta tayo sa Indonesia. Nakita namin dumaan yung isang between. Ang simbolo noon, ipapanganak na sa Bethlehem, yung hari, yung tagapagligtas, yung Diyos na magiging tao. Pero, may sarili kayong relihiyon. Actually, hindi paniniwala ng relihiyon nyo, yung paniniwala na pupuntahan ninyo. Anong gagawin mo kung nasa ganong kalagayan ka at walang matibay na panlabas na himala para maniwala ka sa isang bituin? Dahil nung panahon na sinusulat ni Matthew, ang libro ng Matthew, 400 years hindi nangungusap ang Diyos sa buong Israel at sa mga nasa paligid nila. Walang propeta na dumarating. At sasabihin sa iyo, tara, punta tayo sa Israel. Doon ipapanganak yung hari. Bukod doon, isipin mo, nandito ako sa Persia, o halimbawa sa atin, nandito ako sa Pilipinas, pupunta ako sa Israel, maglalakbay kami. Tapos, mapanganib yung paglalakbay na yun. At yung mga gagamitin namin sa paglalakbay. Ano yung mga gagamitin namin sa paglalakbay? Yung asno, yung mga kailangan namin, yung pagkain, yung damit, yung tubig. Yung mismong caravan namin para maglakbay. Alam niyo ho, malamang magkakaroon kayo ng pagdadalawang isip o kaguluhan ng isip. Sasama ba ako? Sama ba ako? Gayong may sarili kaming relihiyon dito. Gayong ang palatandaan lang naman namin, dumating na yung between na ipinurang propesiya nung panahon ni Daniel, nung panahon ni Micah na ipapanganak sa Bethlehem, yung tagapagligtas. At maaaring ito ho, yung kaisipan ng mga mago, nung mga mago na bumisita kay Kristo bago sila pumunta roon. Iniisip nila, ano ba? Pupunta ba tayo? O, dito na lang tayo sa lugar natin. Hindi nga sigurado yan eh. Pero alam nyo ho, itong mga magi na ito, itong mga mago na ito, bumisita sila mga kapatid. Kaya ang title po ng ating message, The Visiting Gentiles. The Visiting Gentiles. Hindi po sila mga Hudyo, hindi sila ipinanganak sa Israel, sila ay mga hentil. Pag sinabing hentil, sila ay mga hindi Israelita. At sa relihiyon ng Judaism o Judaismo, ang mga Israelita lang ang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. So message natin, the visiting Gentiles. Tatlo lamang yung puntos, biyaya para sa mga hentil, ang kabulagan ng mga punong pari at tagapagturo ng kautusan, at ang pangatlo ang nakakamanghang halimbawa ng pananampalataya ng mga hentil o mga magi. Sino ba to? So una natin, biyaya para sa mga hentil. Sino ang mga bumisita na mga magi o mago sa Panginoong Jesucristo noong panahon ng kanyang kapanganakan? Nabasa po natin sa Bible na galing sila sa East. So, sa pag-aaral ng mga theologian, mga historian, sila ay mga taga-Persia. Dahil ang East ng Israel noon ay ang Persia. Sila ay mga Persian priests ng relihiyon ng Zoroastrianism. Persian. Ang mga bumisita kay Kristo sa Bethlehem nung kapanganakan niya ay mga hentil na taga-Persia. Sila ay mga
religious priest ng relihiyong Zoroastrianism. Sino ba yung nakarinig na ng relihiyong Zoroastrianism? Ito po ay pananampalataya na tinaguyod ni Zarathustra noong 6th century na ang paniniwala nila may isang Diyos pero ang Diyos na ito kabutihan lang. Diyos lang ng kabutihan. Ang mga bumisita na ito ay naniniwala na may isang Diyos at sila ay nasa relihiyon ng Zoroastrianism at hindi sila mga Hudyo. Pero ang tanong, paano nila nalaman na darating ang Kristo? Paano nila nalaman na darating ang Mesaya nung panahon na yon? Una po, niloob ng Diyos, sapagkat lahat naman ng bagay ay nasa eternal decree ng Diyos. Bukod doon, nung nagahari ang Persian Empire, si Daniel ang nangunguna sa mga religious leader nung panahon na yon. During the Babylonian captivity po, mga mahal na kapatid, mababasa natin sa libro ng Daniel, si Nebuchadnezzar ang nagahari at ang pinaka-leader ng relihiyon nung panahon na yon, si Daniel, isang Hudyo. At kasama sa mga pinamumunuan niya yung mga astrologer na mga taga-Persian. So, maaaring narinig nila kay Daniel na sa propesiyan ni Daniel darating yung tagapagligtas. Maaari din naman nabasa nila yung kasulatan ng mga Hudyo, yung Lumang Tipan, Old Testament. Bukod dun po, ang religion ng Zoroastrianism ay mga astrologer. Pinag-aaralan nila ang mga bituin, ang mga nasa kalawakan. Kaya nung nakita nila yung tala at naaalala ng mga tao na ito, yung mga natutunan nila sa religion nila na na-impluwensyahan ni Daniel during the reign of Babylon and Persian Empire, na-realize nila na ayun na yung Messiah. Yun na yung tagapagligtas. So, nagkaroon sila ng idea na pag dumating na yung tala, darating na yung tagapagligtas, gaya ng propesiya sa libro ng mga Hudyo. Hindi ito mga Hudyo, mga kapatid. Anong ginawa nila? Alam nyo ho, mula sa malayong lugar, ang Persia, nag-travel sila papuntang Israel. Ang mga kailangan para mag-travel sila, pera, oras, effort, panganib, sakripisyo, at higit sa lahat, yung katotohanan. Magka-travel ang mga ito na visit kay Kristo sa kapahanakan niya, ang kailangan nila pera. Magdadala sila ng pagkain, magdadala sila ng tubig, bibili sila ng mga hayop na sasakyan. Wala akong aeroplano noon, wala pa yung barko, hindi pa uso nun ng barko, bangka lang. Pero land travel lang. So, kailangan nila ng pera, kailangan nila ng oras. Bago dumating ang mga Magi, 2 years na ang sanggol. Tandaan nyo yan, hindi exactly na nung dumating sila, sakto, kalalabas lang mula sa tiyan, hindi ho. 2 years na ang baby nung dumating ang mga Magi na ito, yung mga visiting Gentiles. Bukod doon, yung effort nila. Pag nag-travel, kasama yung buong pamilya namin, paano yung may mga bata? Bukod doon, yung danger na baka matambangan kami habang tumatawid kami mula Persia hanggang Israel, paano kung may mga bandido, mga tribo na sumalakay sa amin? So, kailangan nila ng mga ganitong kaisipan. Kailangan nilang kumuha ng mga magiging, ang tawag dito, yung mga inuupahan para maging tagapagtanggol. Ang tawag ngayon doon ay mga escort police, pero nung panahon nila, may tawag po roon, mercenaryo. Kailangan nila ng mga mercenary para sa paglalakbay nila, meron silang proteksyon. Bukod doon, ang pinakamahalaga na iniisip nila, totoo kaya yung natutunan namin sa relihiyon ng Judaism na pag dumating yung between na yun, ipapanganak na yung Messiah, yung hari, yung tagapagligtas.
Lahat ng ito ay nakakapekto sa kanilang desisyon at paglalakbay para hanapin ang Mesaya. Maraming agam-agam, maraming kaisipan na gano'n, pero lahat iyon na-overcome nila, kapatid. Unang-una ay tinakda rin ng Diyos na mangyari yun. Binigyan ng conviction ng kanilang puso, binigyan sila ng pananampalataya mula sa Diyos na nagdala sa kanila sa Mesaya. Kasama ho sa pagtatakda ng Diyos yun. Gaya ng sinasabi ng confession natin, sa pagtatakda ng Diyos, chapter 3, verse 1, itinakda ng Diyos sa kanyang sarili mula sa kawalang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pinakamarunong at banal na pasya. May kalayaan at hindi magbabago ang lahat ng bagay at anumang mangyayari. Gayon pa man, hindi siya ang mayakda ng kasalanan. Hindi rin siya kabahagi doon. Hindi rin niya nilabag ang kalooban ng nilikha. So, ganun ang pagtatakda ng Diyos. Lahat ng bagay na mangyayari ay tinakda ng Diyos, pero hindi siyang gumawa ng kasalanan, hindi rin siya ang mayakda ng kasalanan, pero siya ang nagtakda ng lahat, hindi rin niya nilabag yung free will ng tao. Yun ang decree, yun ang mystery ng decree. At dito, makikita natin, mga Gentiles na unbeliever, itinakda ng Diyos, pumunta sa Israel, pero hindi sila kinaladkad, hindi sila pinilit, hindi sila ginamitan ng kung ano-ano nagsasalita. Ang nakita lang nila, yung tala, bukod doon, yung konting kaalaman, maaaring konting kaalaman sa relihiyong Judaismo. Pero, nangyari ito. Ganun din sa atin, kapatid. Kung bakit tayo andito ngayon, dinikri ng Diyos, pero hindi kanya kinaladkad. Hindi kanya kinausap kanina ng may boses. Nag-work siya sa puso at isip mo nang hindi ka pinipilit. Yung hindi ka naman nakapunta rito, itinakda niya rin, pero hindi kanya inutusang magkasala. Yung nasa loob mo na pumigil para hindi ka makapagsimba, yung kasalanan na nasa iyo ang may dahilan. So nakikita natin kung paano yung pagdidecree ng Diyos ay hindi nilalabag yung free will ng tao, pero siya ay nag-decree ng lahat. Kaya nga, ang tao, pagdating ng panahon, sisingilin ng Diyos. Kahit na siya ang nag-decree para hindi maligtas yung tao, sisingilin pa rin niya dahil hindi niya pinilit yung tao sa kasalanan na ito. Kaya kapatid, kung naririnig mo ang pagtatakda ng Diyos, dapat sumampalataya ka na itinakda ka rin ng Diyos para maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Tinakda ka rin ng Diyos para marinig yung mabuting balita kung paanong yung mga hentil na ito, na galing sa malayong lugar, pinuntahan yung Israel, yung Bethlehem, at doon natagpuan nila ang Mesaya at tagapagligtas. 2 years na paglalakbay. Nagpunta sila. So nakita natin yung napakalaking biyaya para sa mga hentil na ito. Hindi sila kabilang sa bayan ng Israel, yet sila ang unang bisita ng hari, ng mga hari. Hindi ho yung mga taga-Israel ang unang bumisita, mga kapatid. Yung hindi mga taga